Yeah. Okay, so today, Maggie, we are going to learn about sawikain. Okay? So, ang topic natin ngayon ay pagbibigay ng kahulugan sa mga sawikain. So, alam mo ba kung ano yung mga sawikain? Maggie, alam mo ba Yeah. kung ano yung sawikain? No. No. Okay, so meron tayo ditong description ng sawikain. Pwede mo bang basahin, Maggie? Ang sawikain, What's that? Um, this one, here. Ang sawikain ay sa kami na hinay mga ay mga maha- pahayag, hahayag ng may naka, nakatag, nak, nakatag ka nakatagong magtakatago ka kahulugan. kahulugan hindi Okay. literal ngunit sa sising tama lalim. Okay. Ngunit masining at malalim. Okay. So, kapag sinabi daw nating sawikain, ito yung mga word or mga salita na may nakatagong kahulugan. Okay? Merong nakatagong kahulugan. So, kapag narinig mo tong word na ito, hindi ito yung literal na meaning niya. Okay? Meron pang mas malalim na meaning ito. Okay, naintindihan, Maggie? Yeah. Yes, okay. So, ano ulit yung sawikain? So we Ano ulit? gain Yes, ano ulit yung sawikain? hindi ko po. Ito yung mga salitang may mga salitang may May salitang may nakatulong kung kahulugan hindi literal ngunit sa singing at malalim. Okay, so meron daw siyang nakatagong kahulugan. Okay? May hidden meaning in English. Okay? Naintindihan mo, Maggie? No. Ay, naintindihan mo? No. No? No. Okay. So, magkaroon tayo ng halimbawa para mas maintindihan mo ito. Okay. So, ito. Meron tayo ditong halimbawa na, okay, pakibasa. Basang, Maggie, Ma mata ba, matamis ba basang basang sisiw. basang sisiw. Okay. So, kapag narinig mo yung basang sisiw, so, ito yung una mong nai-imagine. Tama? Yeah. Tama, Maggie? Okay, kapag sinabi mong basang sisiw, so literal na basang sisiw yung naiisip mo. Okay, pero hindi mo alam na yung word na basang sisiw, meron pa pala siyang ibang kahulugan. Okay? So, hindi siya yung literal na basang sisiw na katulad nito. Naintindihan? Apa.
Okay, so ano ba yung nakatagong kahulugan ng basang sisiw? Okay, so eto siya, Maggie. Okay, so kapag sinabi nating basang sisiw, okay, ibig sabihin ay kaawa-awa. Okay, so pwede mo bang sabihin kaawa-awa? Kaawak-awak. Okay, so kaawa-awa. Okay, so parang kawawa yung tao. Okay, in English, you feel pity on that person. Pity or Pity, feel? What's that mean? What does pity mean? pity. You feel pity for him or her. Or for example, this guy. Okay, for example, this guy don't have money to buy food. Okay, so you feel pity for him, right? Yeah. Hmm. Okay, so that is what kaawa-awa mean in English. Okay, kaawa-awa is in Tagalog. Okay? Okay. Okay, naintindihan mo, Maggie? Yeah. Yes, okay. So, ito yung halimbawa natin. Pakibasa, Maggie. Pagkatapos ng ulan, Pagtapos ng ulan para siya basa ang sisi. okay. So, pagkatapos daw ng ulan, para siyang basang sisiw. Okay, so it is not like this. Okay? Pero, pagkatapos daw ng ulan, kaawa-awa siya. Okay, like, for example, yung tao na yon wala siyang masilungan. Okay? So, wala siyang bahay. Okay, so, kapag habang umuulan, nababasa siya. Tama? Yeah. Yes, okay. So, after ng ulan, okay, para siyang basang sisiw or kaawa-awa siya. Naintindihan? Yeah. Maggie, Yeah. naintindihan mo yung basang sisiw? Yeah. Yes, okay. So, next naman ay butas ang bulsa. Okay, so ano naman ang ibig sabihin ng butas ang bulsa? Okay? So, dito muna tayo sa literal na meaning ng butas ang bulsa. Okay, so yung pocket niya is butas. Have you tried this, Maggie? Na nabutas yung pocket mo? Yeah. Yes, okay. So, ito yung butas ang bulsa. Okay? So, ito yung literal na meaning ng butas ang bulsa. Okay? So, sira yung pocket in English. Okay, pero yung pag sinabi nating butas ang bulsa, meron pa pala yang kahulugan or mas malalim na kahulugan. Okay, kapag sinabi nating butas ang bulsa, okay, so ang ibig sabihin daw ay this one, Maggie, Walang Maggie, walang, walang pera. Walang okay, pera so ako. walang pera. Okay, so kapag sinabi daw na butas ang bulsa, okay, so it is not literally na butas yung pocket mo. Okay, so yung malalim pang salita or malalim pang kahulugan ng butas ang bulsa
ay walang pera. Okay? Naintindihan mo, Maggie? Walang pera ikaw. Walang pera ikaw. Okay? So, ito ay walang pera. Okay, so ano ba yung example natin dito? Hindi siya, Hindi siya. basahin natin, Maggie. Hindi siya makakasalma dahil butas ang bulsa niya. Okay, so sabi dito, hindi siya makakasama dahil butas ang bulsa niya. Okay? So, it is not like they are not referring to the pocket itself na butas yon para masabing hindi siya makakasama. Okay, ang sinasabi dito is butas yung bulsa niya dahil wala siyang pera. Okay? Hindi siya makakasama dahil wala siyang pera. Naintindihan? Okay. Naintindihan mo, Maggie? Yeah. Okay, so ano ibig sabihin ng butas ang bulsa? Bulsa, butas ng bulsa niya. Okay, so ano yung ibig sabihin ng butas ang bulsa? Yun ay walang Walang pera. walang pera. Okay, ano naman yung basang sisiw? Ano naman yung ibig sabihin ng basang sisiw? Um, Kaawawa. Kaawa-awa. Okay, so kapag sinabi nating basang sisiw, siya ay kaawa-awa. Okay? Hindi literal na pagkatapos ng ulan, naging sisiw siya. Okay? So, ibig sabihin lang, kaawa-awa siya. Okay? Okay, Maggie? Ang kaya. Okay? Naintindihan mo? Yeah. Okay, next one ay nasa ilalim. Pakibasa, Maggie. Nasa ilalim ng Nasa saya. ilalim ng Isaya. Ulit. Nasa ilalim ng saya. Okay, nasa ilalim ng saya. Okay, so alam mo ba kung ano yung saya, Maggie? Yeah. Alam mo kung ano yung saya? Wait, what's Isaya? Okay, so ito yung saya. Okay? Okay, so ito yung saya. It's like palda or skirt. Okay? Okay, so in Filipino, there is baro at saya. Okay, baro is the meat at ito yung saya. Okay? Okay. Okay, so ito yung saya. So sabi dito, nasa ilalim ng saya. Okay, so is it literally mean that the person is here? Maggie, kapag sinabi nating nasa ilalim ng saya. Okay, is it literally mean na nandito yung tao? Nasa ilalim siya ng saya? No. No. No, okay. So, wala dito yung
tao. Okay, so ano ba yung ibig sabihin kapag nasa ilalim ng saya? Okay? Ito, basahin natin, Maggie. Laging sunod. Naging sunod sa utos ng asawa, nanay, laging Okay, nasa bahay asawa o wait ni lang, Maggie. nanay. Asawa o nanay. Okay, so kapag sinabi daw na nasa ilalim ng saya, okay, so ibig sabihin daw nito na laging kang sumusunod sa utos ng asawa or ng nanay mo. Naintindihan? Okay, for example, yung nanay mo, okay? So, palagi kang inuutusan. Okay? So, kung ano yung sabihin ng nanay mo, yun yung palagi mong susundin. Okay? So, ibig sabihin, nasa ilalim ka ng saya ng nanay mo. Okay? So, ganun yan, Maggie. Naintindihan mo? Yeah. Yes, okay. Kapag lagi kang sumusunod sa nanay or sa asawa, okay, so yun yung nasa ilalim ng saya. Kung ano na lang yung sasabihin nila, yun yung susundin mo. Okay, so yun yung nasa ilalim ng saya. So ano ba yung halimbawa natin dito? Laging, Laging, laging na ba, na, nasa bahay si Pedro dahil nasa alam ng siya, ilalim, ilang niya ng siya. okay, dahil nasa ilalim ng saya siya. Okay, so si Pedro daw ay palagi lang nasa loob ng bahay. Okay, dahil nasa ilalim ng saya siya. Okay, so it is not literally mean na nasa ilalim siya ng saya or ng palda. Okay, ang ibig sabihin nito ay dahil yun yung inutos ng kanyang nanay or yun yung sinabi ng kanyang nanay na dun lang siya sa bahay palagi. Bawal siyang lumabas. Okay, naintindihan, Maggie? Yeah. Yes, okay. So, ulit, ano ibig sabihin ng nasa ilalim ng saya? Saya Yes? Laging sa Laging bahay sunod. na laging sunod sa tuos sa ng asawa o nanay. Okay, so laging sunod sa utos ng asawa o ng nanay. Okay, so ito yung tatlong sawikain na pinag-aralan natin ngayon. So ano ulit yung tatlo, Maggie? Basang, Basag ng isaw, butas ng busa, nasa ulit, nasawa. ulit, Maggie. Basang sisiw. Yung Okay, Maggie. Number 1 is basang sisiw. butas ng busa Butas na ang bulsa at nasa ilalim ng saya. okay, at nasa ilalim ng saya. Okay. So ano ulit ibig sabihin ng basang sisiw? Wet. Ano yung ibig sabihin ng basang sisiw? Kaawa, Maggie? Basang Kaawa-awa. s- Okay, kaawa-awa. Next, yung butas ang bulsa. Ano naman yung ibig sabihin nun?
Walang? Walang pera. Okay, walang pera. Kapag butas ang bulsa. Ano naman yung ikatlo? Nasa ilalim ng saya. Ano naman ibig sabihin nun? Laging? Laging sunod? Laging sunod utos ng asawa, nanay, Okay, o ng ng asawa o ng nanay. So, ito yung tatlong sawikain na napag-aralan natin ngayon. Okay, so, ngayon naman ay magbasa tayo ng kwento na merong mga sawikain. So, mamaya titingnan natin kung ano yung ah yung ibig sabihin ng mga ito. Okay, so for a while, I'm going to share my screen. Okay, so babasahin natin ngayon ay okay, eto. Si Mike ang aking kasangga. What does kasangga mean? Okay, okay, so siya yung kakampi mo sa laro. For example, kakampi. Your partner. Okay? Naintindihan mo, Maggie? What is No, kasangga? no. Okay, so si Mike ang aking kasangga. So kabaliktaran siya ng kaaway. What? Okay. So for example, we are going to have a game. Okay? So tayong dalawa yung magkasangga. So tayo yung partner sa laro. Okay, at meron pa tayong mga ibang kalaro, sila yung ating kalaban. Okay, naintindihan mo, Maggie? Yeah. Okay, so yun yung kasangga. Okay, so yun yung tutulong sa'yo. Okay? Okay, Maggie? Okay. Okay, so ngayon basahin na natin to. Si Mike Si Mike ay kasakahan ang aking kasangga. sa aking kasangga. Okay, next. Madalas akong Madalas angkong kantsawan nandiyawas ng aking mga ka- kaos kales kaklase. kaklase na may bulsa o ngunit ba Na may bulsa raw bulsa ba ako ako sa sa balat balat. Okay. sa tuwing Uwian, tuwing kasi ay niyayaya niya kung magmerienda. magmerienda, Merienda. ngunit Ngunit palagi kong palaging kong siya nasabi, busog pa ako. Salamat na mahanggang at palagi kong dinadama yan ng aking kabunungan. kabungguang Ang kalitani. balikat Balikat na si Mike Pedro. pareho. Pareho kaming
May pareha kami. Hindi mahilig. Mahilig. Magkisiksik. Makisiksik. Magsiksik sa din mama mahulungan kawa mun na di tindahan ni Aling Piercing. Aling Pasing. Okay, next. Si Mike ay Si Mike ay ka kasas kasama kohan mula pa ng mula pang ang nasa unang grado sa unang grado pa pa amang kami. kami Okay, next. Talagang talagang tang pag tanggang hanggang dikit kami. kami kapag Kapag may pagkain may pagkain ko ay siya may o siya man o man ay talagang talagang hating pagkakapat kapatid. kami na Napakabuting makabuting naibigan niya dahil bukas palad siya sa mga taong kaludad namang katulad siya naming naming siya siya tuka. isang kahig, isang tuka. Okay, so yun daw yung istorya ng si Mike ang aking kasangga. Okay, so kasangga daw niya palagi si Mike or siya yung best friend niya. Okay? Si Mike yung best friend ng sumulat nito. Okay. So mamaya, Maggie, mas ipapaliwanag pa natin ito. So magkaroon muna tayo ng 3-minute break. Okay?